Na-reject ba ang SSS maternity claim mo dahil sa maling pag-upload ng supporting documents? Don't worry, hindi ka nag-iisa. Hi mommies! Welcome and welcome back to my channel. This is Daisy at ngayong araw, isi-share ko sa inyo kung paano ang tamang pag-submit ng supporting documents para maklaim ang SSS maternity benefit. Tara, simulan na natin! Kailangan lang natin ng dalawang supporting documents. Ito ay ang birth certificate ng ating mga babies, pati na rin ang official receipt nito. Kadalasan, nare-reject ang MAT2 dahil malabo, cropped, or screenshot lang ang na-upload na document. Kaya mas better kung gagamit tayo ng scanner para sa mas malinaw na copy. No need na pumunta sa computer shop para magpa-scan. Pwede nyo itong gawin gamit ang phone. Pumunta lang sa Play Store or App Store at i-download ang Cam Scanner app. Once downloaded, buksan lang ang Cam Scanner app at i-scan ang mga documents. Much better kung one by one lamang ang pag-scan para sa mas malinaw na kopya. After that, pagsasamahin naman natin ang mga scan documents sa iisang file. Pwede tayong gumamit ng Microsoft Word or Canva para pagsamahin ito. Pwede rin kayong gumamit ng Canva sa phone or other apps like WPS Office sa phone kung wala kayong computer. Gagamit ako ng Canva sa computer para pagsamahin ang dalawang scanned documents. Again, kung wala kayong computer, pwede kayong mag-download ng Canva or other apps sa phone. So, dito sa Canva, pili lang kayo ng custom size. Pwede kayong gumamit ng 8.5 by 11 inches, size of a short bond paper. Pagkatapos, i-upload nyo ang scanned documents, then i-drag nyo sila sa page para ma-resize at maayos ang position. Kapag okay na, i-download naman natin ang file. Just click Share, Download, then piliin ang JPG or PDF. Make sure din na hindi lalagpas sa 3 MB ang file size. So, bago nyo i-upload ang file sa SSS website, siguruhing malinaw at readable ang text para maiwasan ang rejection ng claim nyo. Click lang natin itong draft files here or click to upload under the proof of child's birth para i-upload ang ating file. Again, make sure file format is JPG or PDF only and the maximum size of the file should be 3 MB. Once uploaded, click Next and we will see on the next page yung estimated amount ng makukuha nating benefit. Review lang natin ang lahat ng information na binigay natin bago i-submit ang MAT2. On my experience, just 8 days after submitting MAT2, I already received an email from SSS saying my previous employer confirmed the non-advancement of my maternity claim. And the same day, my maternity benefit has been approved. Sana kayo din. At ayan mommies, sana nakatulong itong guide na ito para maiwasan ang rejection at ma-approve agad ang inyong maternity claim. If you need the whole guide how I got my SSS maternity benefit, please watch the video on my description box since this video is just for submission of supporting documents only. And if you have any questions or suggestions, feel free to leave them in the comment section below. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye!